Sabongeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandiyan na yung missing Sabongeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing Sabongeros. Mga biktima ng war on drugs. May dalawang grupo na sinusubukan tayong ayusin. Yung una, isang bossing ng Sabong na sinusubukan niyang dipahan yung kanyang mga pulis di umano. Yung pangalawa, yung grupo ng isang local government executive, isang former local government executive na gustong iklaro yung kanyang pangalan at gumagawa ng maraming kaparaanan na para maayos yung kanyang kaso at gusto pang ilapit sa akin. So, hindi ako papayag. Hindi tayo papaareglo. Siguro ang mensahe ko na lang dun sa dalawang grupo huwag niyo na hong subukan. Klaro-klaro po ang utos ng presidente na no cover-ups, no stone unturned. Kami po sa Napolcom hindi papayag na papa-impluwensya sa kahit na kanino. Hindi po kami natatakot, wala po kaming uurungan. Alam naman natin yung missing sa Sabongero na yan, nangyayari yan noong 2021. For the record, si General Stomo po ay during that time regional director ng Bicol Region. Okay. Kung mapansin ninyo, parang ang labo. Napansin mo, ang mga na-implicate niya, galing lahat ng Laguna. Okay. At hindi ako naging regional director ng Calabarzon. So doon pa lang, medyo nasisinungaling na ang ating alias Totoy. Alleged. Niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang tinekso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Nako, unti-unti nang inilabas ni Dondon Patidungan yung hinawakan niyang alas, yung text message umano ni Atong Ang na nagmamakaawa sa kanya at may recorded audio voice sa isang artista na tumawag sa kanya. At ito'y matinding pasabog. Galing mismo sa Napolcom. Ni Attorney Kalinisan. Okay. Okay din ang kanyang apelyido. Kalinisan. Dapat linisin talaga ang kasamaan. Ya? Na may gumapang na sa kanyang office. Sino kaya itong boss na ito? At sino kaya itong tinutukoy na politiko? Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. Malaking tulong na ito sa mga content creators tulad namin. At mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? May challenge si alias Totoy. Anong challenge niya? Kung siya umano'y nagsisinungaling dahil ayon kay General Stomo, kasinungalingan yung sinabi ni Totoy dahil idinawit siya na hindi naman umano siya alpha at wala siyang koneksyon kay Atong Ang. Di sila matalik. Pero may hamon si Dondon.
sabi niya, yung tatlo na binanggit niya, okay ba umano na makipag lie detector sila? Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? May katanungan tayo dyan. Ang katanungan natin, pabor ba kayo na dapat kakasa si General Estumo sa hamon ni alias Totoy na magpa-lie detector? Merong yes, 90%, 10% naman ang no. Okay, yun ang ating busis ng masa sa ngayon. No? Iwan ko kung ano ang reaksyon ni General Estomo sa hamon ni Dondon Patidungan. Sabay-sabay daw sila na magpa-lie detector kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at sino ang nagsisinungaling. At di lang yan mga kapatid, inilabas na kasi ni Dondon yung isinapubliko yung text daw ni Atong ang kaniyang amo, isinapubliko niya ang text na ayon sa kaniya nagmamakaawa. Ito. So niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Binaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay. Okay. May reaksyon si VP Sara Duterte kaugnay sa pagsisid sa mga buto sa missing sa Bungeros. Abogadong-abogado itong si VP Sara. Bakit daw umano? Sa tagal sinisisid? Noon pa man, 2021 umano, 2022 sila tumungtong sa pwesto. Ba't ngayon lang? Pero ang punto dito, etong si alias Totoy, Dondon Patidungan kasi, bago lang kumalas. Ito'y kasama talaga ni Atong Ang noon nang ipinatawag sila at mariing pinabulaanan pa, pati ni alias Totoy, itong si Dondon Patidungan, ang akusasyon doon sa Senate hearing. Yeah? Ito ang bahagi ni VP Sara. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2021. Kahit matagal na yan, tulad din sa mga biktima sa drug on wars, matagal na din yan. Pero, ang sigaw sa paghingi ng ostesya ay nagpatuloy pa. 2025 na. Pagpasok nung termino namin 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? So ano ang masasabi ninyo sa reaksyon ni VP Sara kaugnay dito? Bakit ngayon lang ninyo hinahanap siya? Alam naman natin, abogado ito si VP Sara. Pero, bakit ngayon hinahanap? Bago lang, 2025 lang. Tumiwalag itong si alias Totoy. At sa kanyang pagtiwalag, doon, itinuturo niya kung saan itinapon, saan inilibing.
si kapatid na Ninita Kadyug dyan sa Mountain Province. Hello, kapatid. Okay, tuloy natin si alias BP. Si VP Sara. Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing sabongeros. Mga biktima ng war on drugs. Iyon. So, mga biktima ng war on drugs, sabi niya, missing sabongeros, may kaugnayan ba talaga? Itong mga nawawalang sabongeros sa war on drugs. Dahil alam na naman na may bunga sa investigation ni Senador Bato mismo ang namuno. Sinabi ng isa sa mga testigo na pinagpapili sila. Ano ba yung gusto niyo? Mabura kayo sa mundong ito o kaya'y ikukulong kayo? So mas pinili nila na ikukulong sila. At ang kaso na isinampa laban sa kanila ay kaugnay sa drugs. Dinampot sila sa arena dahil ayon sa akusasyon, nanyonyopi daw. Ngayon, itinuturo nila kung sino ang otak. Nauna natin yan na tinatalakay, mga kapatid. Ngayon, pakinggan muna natin itong interview ni General Estomo. Ito. General, kasi 'di ba pinalanganan na ho kayo ni Patidongan at sinasabi na kayo raw ay kaibigan at miyembro ho ng Alpha Group dito ho sa kaso ng missing sabongero. Ano ho ba ang inyong reaksyon dito? At least may bigay niyo ang inyong side. Una-una, tatlong issue ang gusto kong sagutin. First issue, yun na nga, yung sinasangkot ako sa pagkawala ng missing sabongero. Yes. Pangalawa, yung sinasabi niya na member ako ng Alpha Group, ng Pitmaster. Yes. Pangatlo, yung sinasabi na inulutusan ko raw si Atong Ang na patayin siya. Oo. Unang issue, alam naman natin yung missing sabongero na yan, nangyayari yan noong 2021. For the record, si General Estomo po ay during that time regional director ng Bicol Region. Okay. Kung mapansin ninyo, parang ang labo. Napansin mo ang mga na-implicate niya, galing lahat ng Laguna. Pero sa interview din ni Dondon, kung maalala niyo, sinabi niya, wala naman talaga siyang alam, ang tinutukoy niya si General Estomo, wala naman talaga siyang alam sa missing sabongero. Pero pinanindigan ni alias Totoy Dondon Patindungan na bahagi siya sa tinatawag na Alpha. At sinabi pa ni Patindungan na wala ang kanyang pangalan. Bakit wala ang kanyang pangalan? Dahil sa terminong lubog, active siya sa PNP. So, may nagdala, 3 sila. Yon ang isinapubliko ni Patindungan. Tuloy natin. At Okay. hindi ako naging regional. Pero, kung sinabi ni alias Totoy na wala siyang kaugnayan, sinabi naman talaga, walang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Pero kung bahagi siya, nagiging bahagi siya sa Alpha, at ang nagdesisyon ayon kay alias Totoy ay Alpha, hindi magiging bahagi din siya. Tuloy natin. Director ng Calabarzon. So doon pa lang medyo nasisinungaling na ang ating alias Whistleblower. Totoy. Allege. Whistleblower. Pangalawa, sabi niya na ako daw ay miyembro nung sinasabi niya ang Alpha Group. Hindi po yan totoo. Unang-una, hindi ko masyadong nakilala ko si Atong Ang isang beses nung ako'y regional director ng Region 5. Isang beses na wala kaming koneksyon, hindi ako tumatawag, hindi siya tumatawag sa akin, sabihin, hindi kami masyadong friend. Pangalawa, ipapadala ko sa inyo yung record mismo na nag-certify yung Pitmaster Foundation na hindi ako connected sa Pitmaster. Tatlong issue,
yung sinasabi niyang inutusan ko si Atong Ang na patayin siya. Si Unang-una. Patidongan. Patidongan. Opo. Una, nakita niya naman sa mga next na interview niya, nag-apology pa siya sa akin. Hearsay ang mga sinasabi niya. At saka ako, wala akong record na ako'y mamamatay tao. Sa totoo lang, nalagaan ko aking serbisyo for 37 years. Nakuha ko pagiging 3-star general. Marami akong mga nagawa, nakabutihan, mga nahuli ko, mga notorious criminal. Hindi ganyan sa mga sinasabi niya, yung mga bintang niya sa akin. So yun lang po. Okay. Bali, gusto ko lang malaman kasi di ba naging NCRPO chief kayo, tama ho ba, August 2022 to February 2023. Yung sabi nyo, yung time na lumabas yung mga issue na yung mga missing sa Bungero 2021 and you were assigned sa Bicol region. At tama po yan. And the only time na naging nakasalimuhan nyo si Charlie Atong Ang was one time lang, noong 2021 ba? Tama ba yon? Sa isang, how did you meet? Tama po yun. Ako po ay personally, naghanap ako ng pamaraan para makilala siya. Una-una, para magpasalamat sa kanya personally. Dahil nung ako ay RD ng Region 5, alright, marami siyang tulong na binigay sa... Okay, kung pasinin ninyo, para yatang nagsusuwagan ang pahayag dito ni General Estomo. Wala silang koneksyon, hindi sila kaibigan, pero naghanap siya ng paraan na makipag-ugnayan dahil maraming natulungan daw. Sa Region 5, dahil sa Pitmaster Foundation niya. Okay. Yun lang po ang aking pakay. So, dinideny nyo rin na kasi yung mga ibang involved parang merong retainer's fee. Medyo payroll daw, nasa payroll daw ni Mr. Atong Ang. Maliwanag naman po na hindi ako member ng Alpha Group. Totoo yung sinasabi niya, hindi ko po alam yan. Basta ako maliwanag na hindi ako membro ng Alpha Group. Sinabi rin niya ng isang mayor, Mayor Takoy, Bernie Takoy, sa kanyang interview, na inako niya na siya ang membro ng Alpha Group at hindi ako. So bali ho kayo, may plano ho kayo, di ba? Based on the testimonya nitong si Patidongan, si Julie, Don, sabi niya na, di ba ang plano nyo ay... So, di lang natanong dito sa interview kung kakasama si General Estomo sa hamon ni Don Patidugan na magpalay detector sila, no? Yun ang hamon. Iwan ko kung meron bang follow-up na interview kaugnay dito. Parang kinukonsulta niya na ang inyong mga abogado para sa appropriate case against this, sabi niyo nga, baseless accusations laban sa inyo? Tama po yun. Inaantay ko lang po yung official na affidavit ni alias Totoy para saka ako magpapile ng appropriate charges against him. Alright. Ano ho ba ang nakikita yung theory? Bakit ho kayo inililink dito? Ano ho ba ang parang batayan niya? At napaka-prominente nyo syempre nandiyan kayo sa PNP na ano magiging rason para kayo i-link dito sa missing sa Bungero? Hindi ko rin alam ang rason. Ako, feeling ko, ang feeling ko lang, para maging kadamay lang siya, damay-damay na. Parang gano'n. Kaya kung ako kay alias Totoy nga, papayuhan ko siya. So, ang feeling lang pala ni General na para mandamay lang. Pero, palagay natin, walang kaugnayan si General. Palagay lang natin, yun ang pahayag niya. Wala silang relasyon. Sa daming mga general na nag-retired, bakit kaya siya ang pinangalanan? Okay, tuloy natin. Ayusin niya yung kaladkad ng mga iba-ibang tao kasi imbis na maganda yung investigation, maganda na yung kanyang credible na siya nung una, nung paglutang niya, tuloy, parang hindi na credible para sa akin yung mga pinaggagawa niya dahil sipin mo,
ilantad mo isang matinong 3-star general na walang kaalam-alam, sasabihin mo, member ng Alpha Group. Anong alam ko dyan? Nandyan mamaya, ipapadala ko sa iyo, Danny, yung pinirmahan mismo ng pitmaster na hindi ako connected dyan sa pitmaster na yan. Bali, hindi nyo ho nakilala yan kahit minsan ho, yung star, yung sinasabi nila, witness nila. Kasi for now, parang yung mga biktima naniniwala ho sa kanya dahil nga may mga nakikita na ho mga bangkay dyan ho sa Taal Lake. Nako, naputol. Basihan niya. Sige, narinig nyo ho yung last question. Yung mga sinasabi ho ni Patidongan na somehow pinaniniwalaan ho ng mga biktima rin ho ng missing sa Bungero dahil may mga nakikita na ho ng mga human bones dyan ho sa Taal Lake. Kaya ako naman, interest sa akin, gusto ko rin magkaroon ng justice. Siyempre, yes. Gaya na sabi ko sa mga ibang interview ko, masakit mawalan ng kamag-anak, mahal sa buhay. Oo. Masakit mabigo sa pag-ibig. Pero ngayon, kung alam lang ni Totoy ngayon, mas masakit yung ginawa niya sa akin na pagkalagkad ng aking pangalan na walang katotohanan. Oo. Kasi kasama ho ba kayo, General, dito sa mga sinomon ng NAPOLCOM? Somehow, di ba, lahat pinatawag na at ano ho ba ang natanggap nyo na parang feedback from NAPOLCOM? Sa totoo lang, wala pa akong natanggap from NAPOLCOM or kung saan man sa DOJ ba. Oo. Actually, kaya ako nag-aantay ng official niyang pinabit kasi yun yung maging basihan ko para magsampa ako ng kaso against kay alias Totoy. Mula ho nag-retire kayo? Ang natanggap ko lang. Sige, go ahead. Sorry. Ang natanggap ko lang actually, itong banat sa akin ni Atty. Totoy. Alias Totoy. Pero for now ho ba, ano ho ba, mula nung nag-retire kayo, General, ano ho ba ang anong negosyo o whatever ang inyong ginagawa for now since you retired? Actually, may simpleng resort. So yan ang pinaka source of income nyo for now. Wala po yun. Oo. Tapos, rin tayo, siyempre, nag-retiro tayo ng 3-star general, meron akong, may konti tayong, sa bangko, konti lang, yung tama lang, para mabuhay. Okay. At siyempre, pensionado tayo ng gobyerno. Okay. So, ang bayan nyo, di ba, ang probinsya nyo is Bohol, tama ba? Tagbilaran, di ba? Tagarong kayo? Tama po. All right. Tagbilaran si General Istoso, pero nakatira sila ngayon, General Santos. Sige po, basta antabayanan namin ito. At least salamat ho sa oras at ito pagbibigay nyo ng linaw sa inyong allegedly, parang isinasangkot nga kayo dito, di ba? Oo. Tama po. Okay. Sige po, maraming salamat ho sa oras, General. At salamat din, maraming salamat. Okay, basta makikibalita kami. Anyway, yan ho si retired Police General Jonel Stomo. Siya ho yung retired Police General na isinasangkot nga ni Julie, Dondon Patidongan, na isa sa mga member daw ng Alpha Group di umano. At niribat ito, antabayanan yung interview ni Ted Pailon kay Attorney Kalinisan sa NAPOLCOM, no? Dahil isinapubliko, pasabog ito ng NAPOLCOM. Isinapubliko, may gumagapang na sa kaso doon sa NAPOLCOM daw. Pero kaugnay sa mga interview ni General Istoso, punto por punto na niribat ito ni alias Totoy. So between Charlie Atong Ang and Totoy alias Totoy, sino po ang dapat na paniwalaan ng mga tao? Ito si alias Totoy kasi para sa akin na ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang.
Itong si Alice Totoy ito, marami siyang hindi magandang record. So para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya dahil sinungaling siyang tao. Nakikita ko, parang defense counsel na siya ni Mr. Atong Ang. Palang sinabi niya na sa akin na kwentong barbero raw ako. Ito lang kasimple. Nung sinabi ko yung taalik na doon pinagtapunan, kung kwentong barbero ako, generalisto mo, may matagpuan kayang mga buto dyan? Sige nga. Yung nag-live po siya ng January 12. Buhay po ng mga mahal namin sa buhay nakasalalay dito eh. Para po kasi kami nangangapa. Actually, aminin ko, nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 beating station sa General Santos City. Yan po totoo. I will not deny. Ay si Stomo, alta yan. Sa membro ng sabong yan. Pag sinabing alta, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nag-finance, pero lubog ang pangalan ni Stomo. Katulad ng sinabi ko, yung isang seat ng Alpha, 3 yan sila, naghati-hati dyan. Si Lito Gira at saka si Bernie Tacoy. Kaso lang, ito si Yan, si Lito Guerra, Bernie Tacoy at si General Stomo, hinamon niya na sabay-sabay daw umano silang magpalay detector. General Stomo, lubog to. Pag-ibig sabihin ng lubog, wala siyang pangalan. Alam niya yan, term ng pulis yan na lubog. Kasama siya sa Alpha talaga. Sinasabi niya, member ako ng Alpha Group. Ayan. Ako yung nagpapasalamat kay narinig ko yung interview ni Mayor Bernie Tacoy at inamin niya na siya ang member ng Alpha Group at may kasama siyang isa na kasama niya. At sinabi niya sa kanyang interview na hindi kasama si General Stomo. Sinabi niya, common friend lang niya si General Stomo, na kilala niya ako, pero siya mismo ang nagsabi bilang member ng Alpha Group. Kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case doon. Siyempre, nahingi ng tulong si Atong Ang na yun nga, expansion ng negosyo at anong tayo na yung alam naman natin na legal. So, nag-isip ngayon ako na paano ko ba makilala to? So, nagkaroon ako ng opportunity sa isang kaibigan para makilala itong si Atong Ang na to. Ang purpose ko naman because I'm retiring na nga, malapit na ako mag-retiro at nakita ko napakagandang hanap buhay. Sino bang ayaw mabuhay? So, talagang naghanap ko ng pamamaraan, makakilala siya. Okay. First time ko lang siya nakilala. Una, bakit mayroon siyang betting station? Inamin niya rin, sa bibig niya rin niya nanggaling na mayroon siyang betting station. Ko na bigyan ng negosyo rin yung mga anak ko. Na actually, aminin ko, nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 betting station sa General Santos City. Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atong Ang. Yung mga binanggit nga ni Alice Totoy na yan, wala akong kilala eh. Sinabi niya, si Gretchen Barreto, yung huli, sino to, yung sa Bisaya, yung congressman, Bisaya. Wala akong kilala eh. Sa totoo lang eh. Kung hindi ka kilala, bakit ka bigyan ng betting station? Yun lang ang unang tanong ko sa kanya. Sinabi niya mismo na nagkaroon siya ng betting station. Kaya naman kaya naman na sinagot ko lang ito dahil nakikita ko parang defense counsel na siya ni Mr. Atong Ang. Yun, sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Isang beses ko lang na-meet si Charlie Atong Ang. Wala akong connection sa kanya. Hindi ako tumatawag sa kanya. Paano mangyari yon? Para sa akin, katang isip yon. Bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang? Bakit mo sinasabi na
na si Mr. Atong Ang mabait, walang ginawang kalokohan, saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Ang within 16 years, o siya na tinatawagan lang, o inuutosan na ganito ang gagawin. Na nagpakita siya ng certification. Na yung certification na yan, galing sa Pitmaster Foundation. Meron akong dala, bibigyan ko kayo yung copy. Mismo dahil medyo nasaktan po ako na member daw po ako ng Alpha Group. Ito, meron akong dokumento ipapakita na magpapatibay na ako hindi talaga member ng Alpha Group. Ano po ba yung Pwede ko bang basahin dito? Okay. Sinasabi rito, this is to certify that based on records of Pitmaster Foundation Incorporated, retired Police Lieutenant General Junel Cabristomo is not in any way a trustee or an officer of the corporation nor connected to its business activities or operation. This certification is issued for whatever legal purpose it may serve. Signed, Attorney Caroline Cruz, Corporate Secretary, Executive Director. Itong kopya na to ay ito pong certification na to ay in-issue nila, hiningi po ninyo. Opo. Kasi po kailangan kong gawin po 'yon kasi masama na po yung sinasabi ng whistleblower na member daw po ako ng Alpha Group. Na yung certification na yan, galing sa Pitmaster Foundation. Opo. Samantala, ang may-ari ng Pitmaster ay si Lakiit, na pagmamay-ari ni Atong Ang na pinangalan doon sa anak ni Engineer Celso Salazar. Ang problema yung tuloy-tuloy niyang pagsisungaling, parang hindi maganda. Kagaya ngayon, dinabit na niya si General Stomo. Paano ngayon yan? Nababahiran yung ibang mga... So, sana, ito lang mensahe ko kay Alias Totoy. Yung totoo lang. Ayun. Yung totoo lang sana. Sinabi niya na sa akin na kwentong barbero raw ako. Ito lang kasimple. Nung sinabi ko yung taalik na doon pinagtapunan, kung kwentong barbero ako, generalisto mo, may matagpuan kayang mga buto dyan? Sige nga. Ngayon, pangalawa, kaya kong patunayan, nakasali ka talaga sa Alpha. Kaso lang, sa isang tatlo kayo, naghati-hati dyan. Wala akong manok. Doon pa actually ako na nainggit nga ako sa iba. Kaya nag-start po ako, actually aminin ko, doon pa ang start ko na magkaroon ako ng breeding. Pa-breeding na ako ng manok dahil nakita ko napakagandang hanap buhay. Ang problema nahinto. Tinigil po yan ng former President Duterte. Start na ako mag-alaga. So ang ginawa ko na lang, benta-benta na lang. Wala na nangyari. Sa sinabi niyang hindi niya alam yung sa totoo lang, nung January 28, 2023, nagpa-derby yan sa loob mismo sa farm ni Lito Gira. May entry ako dyan, sinalihan ko pa siya. Paano niya sabihin? Dahil wala siyang alam sa sabong. Sabi nga ng handler ko, boss, bawal mag-video dito. Gawa may isang general na nandito. Pero napicturan niya ng handler ko, yung farm at saka yung bahay. Okay, abangan natin kung magpa-interview pa ba si General Estomo para sa reaksyon niya sa rebuttal na ginawa ni alias Dondon. At nag-react ulitin natin, nag-react si VP Sara kaugnay sa isyung ito. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandiyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. So, 2025 lang lumitaw itong si alias Totoy, si Dondon Patidungan, no? Na kumasa sa kampo ni Atong Ang
At pati na text ni Atong Ang, isinapubliko niya. So niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya ipagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Pinaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay. Okay. Ngayon, may revelasyon ang Napolcom. Si Atty. Kalinisan. Meron daw gumagapang na sa Napolcom kaugnay sa kasong ito sa interview ni Ted Pailon. Tayo po iistorbo sa kanya sa gitna po ng masamang lagay ng panahon at napakaraming trabaho. Ating kausapin si Commissioner, Vice Chairperson po and Executive Officer po ng Napolcom, Attorney Rafael Kalinisan. Good morning po, sir. Attorney. Boss Ted, Ma'am Ruth, magandang umaga po sa atin. Kamusta po sa inyo? Ang gusto namin malaman ay ito pa rin tungkol doon sa missing Sabongeros case, yung ginagawa niyong investigasyon dyan po sa Napolcom. Pero meron po kasi kayong nabanggit, no, na meron pong mga grupo na lumalapit po sa inyo para ma-impluensyahan itong investigasyon. Pakikwento po sa amin yan. Meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumapit atin. Yung pong isa... Dalawang grupo, di pa pinangalanan ni Commissioner Rafael Kalinisan. Rafael, pangalan ng anghel ito, no? Kalinisan, siguradong lilinisin talaga. Kaya di nagpatinig ito sa lumapit. Dalawang grupo daw. Tumawag po siya. Ang tinawagan po niya isa pong very, very, very close po sa akin na tao. Ang pakiusap po niya baka pwedeng matulungan yung mga pulis. Ang sinabi po nung taong tinawagan niya, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nakalagay dun sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So sa madaling sabi, sinop lang po nung... So bago dyan, sabi ni Ina Segwa, pa-shout out daw sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay, tuloy natin. Tinawagan niya, yung pong sumubok lumapit at kinuwento po sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring iyon. Yung pangalawa naman po, grupo nung isang former local government executive. Nako! Yung pong isa doon, nag-text mismo sa akin. Yung text, ang pinapalabas niya, ang involved talaga yung isang pulis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung local, former local government executive. After which, tumawag din siya. Tumawag siya dun sa taong sobrang close sa akin at ang kanyang tenor baka daw pwedeng makuha si Commissioner Kalinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya yung mga dating law partner ko ang maging abogado niya. At nakiusap, baka pwedeng paratingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Totoo, nababother ako kasi meron kang kasibihan very brave yung paglapit nung dalawa. Totoo lang din ay naiinsulto ako kasi Nako,
Yan, ituloy natin itong interview na ito mga kapatid. At naglabas na ang mga kaobispuhan sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, kaugnay sa mainit na issue sa online sugal mga kapatid. No, online gambling na ito'y nagiging bagong pandemic na sumisira sa mga individual, sumisira sa pamilya, sumisira sa lipunan, kahit na sa mga ibang nasa pamahalaan, no? Policeman na dawit kaugnay dito. So, alam naman natin na ang pagsusugal ay hindi naman ito bago mga kapatid. Ngunit, may bagong mukha ang sugal. At ito ang digital technology na online. Bukas ito 24 oras kada araw, 7 araw sa isang linggo. Isang pindot lang sa anumang online account, yung e-wallet sapat na para mabura sa isang tao kung siya'y matalo sa sugal. Ang Catechism of the Catholic Church number 2413 nagsabi na ang sugal ay mali. Ito ay nagdudulot ng pagkalulong at pagkaubos ng dapat ay para sa mga pangangailangan ng pamilya. At malaki itong kasalanan. Kaya, mga kapatid, magdasal natin na mananagot talaga ang nasa likod nito at makamit ang hustisya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito lang, anong masasabi ninyo sa pahayag ni VP Sara kaugnay dito? Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin 2022, nandiyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Wendell Talibong. Bye-bye.